Sabi ni Jesty, I'm sure to save face at political career, ilalaglag nila rekto si BBM sa 2028. I wouldn't be surprised. So, ito yung problema ni BBM ngayon. Because of the increasing unpopularity, plus the apparent hesitation, again, in impeachment, ayaw na ayaw kasi ng mga kaliwa kay VP Sara. Pag naamoy ng mga kakampi ni Pangulo dun sa ibang mga partido na hindi niya gusto o na hindi niya talaga patutuloyin ang impeachment ni VP Sara, magkakasiraan sila. Magkakasira sila. Yun yung term na ginagamit ng lola ko. Ay nako, nagkasira sila. Meaning baka mag-away sila at maghiwalay ng landas. Sabi ni Da, I wonder how BBM feels sa nagyayelong rating niya. Paranoid? Oo. Siyempre, prening. Ang ano lang nila talaga, ang tanging sinasandalan nila ngayon is parang sure sila na hindi titiwalag ang military. Gayunpaman, may mga ilan kaming nakikita ng mga komento, supposedly na nanggagaling sa active service military officers with ranks from majors or colonel na nagsasabing ayaw na nila sa ginagawa ng Pangulo. Parang hindi na daw worthy of being commander-in-chief. Nakakatakot yung mga ganyang announcements. Not for the president because ipapa-court martial lang niya yung mga yan. Because nga, these officers are risking so much to say that. Ewan ko, something for us to think about, di ba? Kasi nga, so far, under General Browner, parang matumal ang response ng military sa kahirapang nararamdaman ng mga tao. Sabi ni Ma'am Janine, grabe si Ate V, ang taas-taas talaga ng tingin sa sarili. Hindi niya naisip na tagapaglingkod sila sa taong bayan. Hindi kasi maganda ang naging picture ng politika mula noon nung may pwesto sa gobyerno, kahit sa barangay lang, mga feeling Panginoon na. I remember FPRD sabi niya, trabahador lang sila, si Vilma Santos, kahambog, feeling untouchable. Para sa akin, it was a most unfortunate use of words, no? Baka naman hindi siya ganong nag-isip sa ginagamit na salita. Yung mga tipong, tinitira nyo kami kasi kaming nasa taas. Nasa baba kayo, kaya naiintindihan ko. What? Di ba hindi niya naisip yung repercussions nun talaga. Alright mga kababayan, so samahan niyo akong magbigay ng komento at opinion dito nga po sa naging live ni Attorney Trixie Angeles, no? Patungkol nga po dito sa humihinang trust rating. O sabihin na nating humihina yung suporta na siguro, no? Kay Pangulong Bongbong Marcos dahil nalalapit na po yung pagtatapos ng kanyang termino at alam naman po natin na 2026 na at meron na lang siyang 2 taon no dito sa panunungkulan bilang Pangulo ng bansang Pilipinas. At dito nga po sa tanong ng ilang manonood ay hindi na iwasan na syempre mapag-usapan no yung ganitong bagay na baka yung mga kaibigan ngayon or yung mga kakampi kaalyado ni BBM ay bumaliktad pagdating po ng 2028 o para sa akin baka nga bago mag 2028 baka early ng 2026 or 2027 baka umpisa ng magparamdam yan no dun sa kampo ni BP Sara Duterte na alam naman po natin na talagang napakalakas. Aminin na natin yan sa hindi mga kababayan dahil ang mga Duterte talaga ay malakas pa rin yung hatak sa masa. Kasi titignan na lang natin na kung hindi talaga pinag-uusapan itong pamilya Duterte at kung wala na talaga itong dulot sa ating bansa, bakit sila pa rin ang tinitira ng mga kalaban? So meaning, sila ay meron pa ring malaking impluwensya sa ating bansa and also sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas. Maging abroad, no, mga kababayan sa mga OFW ay alam naman natin na mahal talaga nila si PRRD. Majority of the Filipinos ay maka-Duterte pa rin yan. At aminin na natin yan o sa hindi, talagang ayan po talaga ang pulso ng taong bayan. So tahimik lang yung iba dyan at hindi masyadong broadcast dahil nga syempre nailalabas lang naman natin yung ating tunay na damdamin sa araw ng eleksyon, 'di ba? Doon na tayo magkakaalaman at
Hindi biro mga kababayan yung 32 million na nakuhang boto ni VP Sara noong 2022, no? Mataas pa sa presidente. Imagine niyo yan, no? At hindi biro yan at talagang hindi nagsisinungaling ang numero. So ito naman yung take ko sa mga komento ng mga nanonood kay Attorney Trixie Angeles, no? Na posibleng bumaliktad itong mga kaalyado ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagdating ng 2028 or early 2028 ay magpakita na yan ng pag-withdraw ng kanilang suporta dito sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, no? Dahil hindi posibleng hindi mangyari yan mga kababayan dahil ito talaga yung laro ng politika. Kaya para sa akin mga kababayan, dito sa mundo ng politika, wala ka talagang matatagpo ang tunay na kaibigan. Meron at meron man siguro, 1% siguro ang garantiya na tunay na kaibigan mo yan. Kasi dito sa mundo ng politika mga kababayan, maaaring kaibigan mo yan ngayon, kaalyado mo yan ngayon, pero eventually, pagdating ng panahon ay magiging magkalaban din kayo niyan. Dahil ang tumatakbo talaga sa mga politika, yung iba dyan, talagang may mga personal interest talaga, no? Yung may mga talagang kagustuhan na maging pangulo. Syempre lahat naman siguro ng politiko parang nangangarap talaga na maupo sa pinakamataas na pwesto, no? At iilan lang talaga yung kanilang puso ay para sa bayan, para sa mamamayang Pilipino, no? Kaya talagang kung meron mang mga ganyang tao, mga kababayan, ay dapat nating pag-ingatan at protektahan upang nang sa ganun ay maranasan naman talaga natin yung tunay na pagbabago, no? Kasi itong sinuportahan natin noon na unity, no, na akala natin ay talagang pagbubuklod-buklo rin tayong mga Filipino, ang ending mga kababayan is mas lalong nahirapan, no, ang mamamayang Pilipino at ang bansa dahil mas naging watak-watak tayo dahil dito sa ginawa ng administrasyon na ito, no, dahil nga sa mga hindi magagandang bagay na nangyayari sa ating bansa na hindi naman natin maikukubli, no, kasi bilang isang Filipino syempre nakikita mo din naman yung mga bagay na hindi dapat at hindi maganda para sa bayan, no, kagaya na lang ng napakalawak na korupsyon na nangyayari ngayon sa ating bansa na hanggang sa ngayon ay sa akin ay hindi nabibigyan pa rin ng katarungan, no, dahil biruin ninyo naman yung mga nakulong mga kababayan, no, mga hindi naman natin kilala. So ang ina-expect natin is yung mga big fish, yung mga mastermind talaga kasi hindi naman kikilos yung mga nahuli na yan kung wala namang basbas mula sa itaas. So grabe naman, no, kung kumilos itong mga nasa baba na to, itong mga nakakulong nang walang knowledge ng mga nasa taas, no? Ano ka, hindi ibig sabihin hindi ka nagtatrabaho ng maayos, no? Dahil hindi mo napapansin yung nangyayari sa grounds mo. So ayun lang yan, kapabayaan o talagang may kinalaman yung mga taong nakaupo ngayon sa gobyerno, lalo na yung sa mga matataas na posisyon. Pero then again mga kababayan, kahit na may mga ebidensya tayo, may mga nagtuturo na talaga sa mga taong ito, hindi pa rin sapat yan mga kababayan para sila ay makulong. Tanging ang husgado lamang ang makakapagbasbas kung guilty or not guilty ang mga tao na yan. Kaya nga, we deserve accountability and transparency. Yan yung lagi ko sinasabi sa aking mga reaction video na kailangan nating paigtingin itong accountability lalo na sa mga nakaupo dyan sa pwesto na dapat sila yung nag-aano sa atin, no, nagpoprotekta dahil tayo yung nagbabayad sa kanila, tayo yung nagpapasahod, so we deserve, no, ng maayos na serbisyo. Yung mga taxes na binabayad natin ay dapat napapakinabangan ng bansa, napapakinabangan ng taong bayan at hindi binubulsa ng iilan lamang kasi talaga nakakagalit, no? Personally nakakagalit dahil na-experience nating magbayad ng mga taxes, 'di ba? Meron tayong business, namimili tayo ng mga panggamit, pangkonsumo sa pansarili nating pang-araw-araw. Lahat 'yan, lahat ng kilos natin nagbabayad tayo at meron tayong ambag sa lipunan. May trabaho ka man o hindi, basta ikaw ay gumagastos, talagang lahat tayo may ambag at dapat makialam talaga tayo. Ang kinagagalit lang naman natin mga kababayan, itong mabagal na proseso sa pananagot ng mga totoong may pagkakasala sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Yun lamang At saka yung nangyayari ngayon na nagiging parang personal na yung kanilang labanan, no? Nawawala na yung interest talaga ng tunay na malasakit sa mamamayang Pilipino at sa bansa. Parang wala na, sila na lang nag-away-away, no? Parang sarili na lang nila yung iniisip nila. Kaya yun yung dapat nating wakasan na tunay na reforma sa sistema ng batas, tunay na
reforma sa sistema ng gobyerno at sundin natin yung batas, no, yung ating konstitusyon. Sundin natin yan at no one is above the law, mayaman ka man, nasa posisyon ka man, dapat ipakita sa taong bayan na pantay-pantay lahat. So, yun lamang yung aking take dito. At again, ang korupsyon ay walang magandang maidudulot sa ating bansa at dapat talaga yung wakasan na. Itigil na, mas maging matibay yung accountability and transparency sa gobyerno upang nang sa ganon ay tunay na maibalik talaga yung tiwala ng taong bayan sa mga nakaupo ngayon. Again, mga kababayan, maraming salamat. At kung gusto nyo panoodin yung kabuuang live stream ni Attorney Trixie, ay bisitahin nyo po ang kanyang Facebook page para mas maintindihan nyo po yung kabuuang konteksto ng ating naging reaction video. Again, maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.